Hindi namin nakalain na sa loob ng 2 araw na pagmomoto camping namin ay may mga lugar palang ganito na malapit pero halos walang nakakaalam. Akala namin simpleng moto camping ride lang, pero habang tinatahak namin ang mga kalsadang hindi namin kabisado, isa-isa naming nadidiskubre yung mga spot na parang nakatago lang para sa mga totoong mahilig sa adventure. Matibay naman. Tingnan natin kung ano meron dito. Hindi namin akalain na posible palang mag-row camping malapit mismo sa windmill. Sobrang tahimik, sobrang lawak at ibang klase yung pakiramdam paggabi na. At mas lalo kaming napamangha nang makarating kami sa isang napagandang tabing ilog. Yung tipong mapapaisip ka kung bakit bihira lang ang may nakakaalam sa ganitong klaseng lugar. Pero hindi doon nagtatapos ang aming biyahe. Dumaan din kami sa isang historical tunnel na hanggang ngayon ramdam pa rin namin yung bigat ng lumang panahon habang nasa loob ka. At syempre tinuloy din namin ang biyahe papunta sa sikat na Daraitan River, pero hindi naging madali ang lahat. Mahabang daan, pagod, puyat at mga pagkakataong mapapaisip ka kung sulit pa bang itong ituloy. Ano? Pero minsan pala, yung pinaka-solid na adventure nangyayari sa mga lugar na hindi mo inaasahang madiskubre mo. At ito ang 2 araw na biyahe na hindi namin makakalimutan. Ilmo na hinga lang ako, iipunin lang ang lakas ng aking mundo. Baka sa susunod okay na ako. Pre, biglaan yung ano mo Hindi mo talaga magaya. Umpisahan natin ang kwento sa bahay ni Kritiko. Bigla. Nasa Batcave na naman tayo ni Papa Dens. Yes! GOD. Let's go! Tayo tayo! Saan tayo pupunta? Mamaya. Kung saan abutin? Dahil saan? Yan na naman tayo sa kung saan. Alright. Alas 8:30. At eto si GOD Kritiko. Maghahanap pa lang kami ng raw spot. At 2 araw tong moto camping natin. Siguro by Sunday na yung balik namin. Grabe tumagaya sila Kritiko at saka GOD. Talagang biglaan. Ganito talaga sa Raw Boys. Tingnan natin kung saan tayo dadali ng ating motor ngayon. Pagmumoto camping. Let's go! Kahit mahal ang gas! At dahil hindi makapag-isip ang 3 tito nyo kung saan pupunta, Saan ba tayo talaga, pre? Wala pa. Wala ito yung magbibigay sa atin ng magandang ano. Nagbitamina muna kami para mapag-isip kami ng ruta. makalipas ang 2 oras ay sa wakas, Right, sa Pilya tayo maghahanap ng raw camping. Time check, alas 10 na. Maagang gising, helmet, susi, mapa ng bundok. Alright. So dito tayo, magpapaalam lang yata kami dito sa may Paris Hub. Dito. Dahil sa akala mo. So alright, set up lang tayo at nakapagpaalam na kami dito sa ating pwesto. Bukas makikita nyo kung gaano tayo kalapit sa windmill. O tara, para makapag tayo, siesta time. Mabilis ang setup lang. Mas gusto ko tong gamitin tong pang mountaineering content kasi tulad nito, pag nag-aapura ka, isa napakabilis lang yung setup. Tsaka magaan, mabilis ligpitin. So, okay na kami. Magluluto na lang tayo ng ulam siguro o makakain. Kumain naman kami pero sayang kasi may binili kaming parang chicken neck. So, masarap iprito yun. Tara.
At agad naman nagpresenta si Tito Jones nyo at ang unang salang tinapon agad. Yan yung pritong dumalo. Hinga lang ako. At tama ang naririnig nyo, may dala kaming Bluetooth speaker. Kamote campers kami ngayon. At okay lang naman magdala ng speaker kasi kami lang eh. Wala naman tayo kasabay. At ipinilit niya pa talagang magpaliwanag, kupal. Hinga lang ako. Iipunin lang ang lakas ng aking mundo. Baka sa susunod, okay na po. Ayun ka lang yung dapat, no? Windrock, no? Good morning mga master. Maaga tayo nagising kasi tingnan nyo naman yung pwesto natin. Ayan, oh. Yung sinasabi ko sa inyo kung gaano tayo kalapit sa turbine ng Pililya. Dito tayong setup natin. Tapos ayan yung mga view na nakikita natin, di ba? Ang lapit natin sobra. Dito sa mga turbine ng mga windmill ng Pililya. Ayan yung background. Kabila, kabundukan, tapos Laguna de Bay, yung lake. Medyo hindi pa kita kasi mahamog o usok ba yan ng galing sa dyan sa mga bayan-bayan. Tapos eto, daming tanong mo rito yung napakaraming turbine yan yung mga LC. Yun nga lang dito sa pwesto natin is alas 7 pa lang, mag-alas 7 pa lang ramdam mo na yung init, kaya kailangan na natin magpakapoldo, puyat pa tayo. Pero para hindi tayo mamaya mainitan, sa baklas na tayo, tapos sana tayo na malilim. Yan yung pwesto natin. Napakaangas, ang kalabaw mo lang dito, gigising ka na maaga. My shining star, my shining star, my shining star, my shining star. Ng drone. Mukha lang kaming nagkamset pero nasa Bawal gilid palipad lang kami. dito, tandaan mo. Pagkatapos nito, ilog ba tayo? Ilog. Maghahanap kami ng spot sa tabing ilog dahil mainit, sobra. Ilog. Alright, diretso na tayo sa ating susunod na camping spot. At kung saan wala pa rin kaming plano. Gising na, bag nasa likod, mapa, flashlight, sinelas, saka boot, sabi ng tropa. Saan na naman? Alright, stopover na naman kami sa Gedli. At dinaan lang kami ni Papa Dis dito sa Gruto ng Tanay. Then alas 12 na. At ayan, dito na naman kami magluluto sa Gedli. Ganyan yung Roboys, kahit saan nabutan, dito magluluto. Para tayo nga nito pre, yung mga tracking. Saan na magluluto na lang. Sa nabutan. Sa nabutan. Let's go! Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Alright. Ating ulam sponsored by Papa Juni. Carne Norte by Pure Foods. Thank you Lord sa pagkain at sa magandang weather at sa mga pwesto na nahanap natin. Thank you Papa G. At syempre sa ating mga nakakasama, the Roboys, bundok, dagat, kalsada. Alright, tamang latag lang. Ay, hindi na tayo aalagwa, alauna. Ito may ulos pa to. Kami. Napaka-presko dito pre. Tapos papaano tayo ng malalaking puno. Napaka-grainy. Alright, let's go. Medyo napasarap ang ating tulog doon at presko yung hangin.
Hapon na naman tayo nito maghahanap ng spot. Alas 3. Bali ang hahanapin natin is ilog para makapag tayo, mga ligo-ligo and relax ulit. Relax camping lang muna tayo ngayon. Ito na yung mahabang lusong. Yan, dahan-dahan lang kayo dito. At tuloy-tuloy na to. Mahaba na matarik na lusong. Tapos sa pakurba na. Ito ay talaga namang matarik na naahon to. May isa pang pakurba dito eh. Alternate lang ako ng preno dito eh. Kasi iinit pag dalawa. Holy shit! Nangamoy preno na naman yung natin harapan. Eto siko pa rin to. Grabe. Usok yung preno ko Kasi ito na yon. Ito na yung pagtatapos ng matarik na kalsada. Alright. Ito yung sinasabi kong mga spot na rohayan. Kaso may nakalagay na private property. Yan dito lang tanong muna dito yung napakagandang ilog. Yan di ba? Hanggang doon may mga spot doon. Tapos nandun yung pinakamalalim na part. So tara, papakita ko sa inyo. Malamang dito na rin kami ulit pepesto kay Sir. Kids saan tayo dadaan? Subukan nga natin. Matibay naman. Tingnan natin kung ano meron dito. Challenging Resort na yata ito kasi may swimming pool na eh. Ayan Ayun lang, may video okay. Ayan swimming pool tas ilog dito. Pa sa dulo. Alam ko tagusto ng ng Pililya. Kasi tinanong namin sila tatay, yun nga lang may challenge yung dito. Pag ayan, babaan lang natin dito. Ano siya? Ayan ano to? Dam? Ano natin? Mini dam siya. Grabe ang linaw ng tubig. Kitang kita mo yung mga isda yung tilapia. Ewan ko kita sa camera natin. Yun pa yung sila nagkakayak. Tapos dito, ayan, may harang. So safe din. Tapos may mga sipi sila natali sa gitna. Ganda. Di ba? Matibay naman pala itong tulay. At saan tayo? Dito tayo sa kabila. Yan linaw Ganda dito guys, solid. Tsaka mura dito yung mga Hello sir, magandang hapon po. Tingin po. Alright. Balik tayo dito sa hideout. Kung tatanungin nyo ay wala pa itong pangalan. Kami ulit sir. Balik ulit. Ito yung sinasabi ko, napakaganda talaga ng pwesto dito kay Sir. Ayun Maganda nga po sir, kami ulit. Tingnan nyo naman, papakita ko lang sa inyo kung gaano maganda. Ayan Dito maglalatag dito ng tent. May Bermuda. Tapos eto yung ilog na malalim. Diba sila yung pinakauna dito na una na binabagsakan ng tubig Diyan tayo magbaba. Tapos ito yung sinasabi kong ilog na hiwalay na galing dun sa bundok. Yan di ba? Solo na naman natin yung lugar as usual.
Sarap magbabad dyan. Dito. At pagpasensya nyo at ganito lang yung vlog natin ngayon. At sa amin na ituturo ko sa inyong spot na river camping na maganda. Yan o, di ba? Let's go. Set up lang tayo mabilisan. At ang gamit natin pa rin yung ating brown tracker, Sherpa. I was young when you were my Fly sheet na lang. She said I don't mind Finish. and she broke my Nagsayang na tayo. Yan. Tapos ang mahiwagang juice. Siyempre mag-ihaw kami. Yan. Quarter legs by Biyaheng Kritiko. So tara. Bababad-babad tayo dito, girl. Yan oh. Kinagabihan sa sobrang kalasingan ni Akla ay hindi na siya nakapag-video pa. Good morning. Lamig ng weather dito sa pwesto namin. Sarap pakinggan ng ng ilog. Oh. Magkakape tayo dyan. Tamang emote-emote lang. Ay. Maaga tayo kagabi nakapagpahinga kasi sarap ng sarap ng lugar, tahimik. Maaga ba tayong dinalaw ng antok? Gilis tapos isasangag namin sa Kamatis. Then saka na tayo pumunta dun sa sinasabi namin na next adventure natin. Grabe naman yung plating, si presentation talaga ni Papa Juni. Kailangan pang presentation tapos yun yan. Kaya bahala ka na paano mo ayusin. Ano yan? Let's go. Anong gusto ka lang? Pasarap kumain. Tapos ito, bibis na may kamatis. Tapos lagas-las ng ilog. Solid. Kakanan na tayo dito. Tutumbukin natin yung papuntang Daraitan. Mukhang tauhin talaga lagi dito sa Daraitan. Lagi may mga bisita. Pinara na. 50 pesos po. Yes. Pag kotse po. Apo. Ayun. 10 pesos pag motor. Para sa motor isa, 10 pesos pala ang babayaran nyo. Sa dinner pala yun, di pala sa environmental fee. Sa kotse is 100. Tama ba ako? Dito pa lang maganda na yung ilog oh. Ilog again ng ating spot. At dahil mainit, so as usual kaming tatlo chill face lang, chill camping lang ulit, walang hinahabol na oras, just camp. Tuloy natin yung mga masayang moment, tamang kwentuhan. Ang dami naman, ano rin to, may panibagong checkpoint. Magkano po per sa motor? 20 pesos sa ano daw to, LGU. So bali 30 ng ating nababayaran. Eto na naman, grabe ang tao. Ay, bayad na naman yata dito sa panibagong bayarin na naman to sa tulay. Grabe bisita. Pre, may babayaran na naman dyan may babayaran na naman. Wala na. Grabe tao. Hindi na ako nagkabit ng 360. Tinamad na si Akla. Grabe ang init. Ilog na may tao na may konting ilog. Babayu. Alright. Baka doon tayo ma-shoot sa baba. Dahon tayo dito sa may manggahan yung tinatawag nila. At
sabi ni ate, dito tayo makakahanap ng medyo tatambayan na rospat at malayo doon sa ingay ng mga turista. Grabe Grabe ba? Grabe sa init. Ganda rin ang view. Nakakasilaw yung reflection ng araw sa pulbos na buhangin. Diretso. Grabe tong e-bike natin. Ang lakas talaga nitong e-bike. Kapag nakarna yan. Naalala ko na. Dito tayo naputulan ng ng rotor. Naalala ko na. May tatawiran pa tayong ilog dyan. Nako, tawid ilog. Tawid ba? So, palipad lang tayo dyan sa Layban Tunnel. Anak mo, basa sapatos niya ito. Bakit? Ha? Grabe ang hirap magmaniobra dito. Ha? Abante? Abante? Atras? Abante? Oo. Sige. Sa ilalim. Sa dalawa-tatlo. Dalawa. Are you having fun? Ito mga gusto ko. Dapat dito tayo nag-spot. Ito pero dyan masarap mag-camp sa sa may tunnel. Mag-isa tayo bomba dyan. Yan na ba yung butas? Butas. Pwede parang diretso yan eh. Alam ko may bayad yata eh. Yung doon sa dinaanan natin, madami tao. Yun na yun eh. Gusto mo dyan na tayo daan motor? Puti mo yan, sasakay motor puti. At ito nga Layban sa malapitan. Let's go! Ang Laiban Tunnel sa Tanay Rizal ay bahagi ng kasaysayan ng Laiban Dam Project noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Noong dekada 70 itinayo ang tunnel na ito bilang exploratory at diversyong tunnel para sa isang dambuhalang dam project na magsusupply sana ng tubig sa Metro Manila. Dekada 70 pinasimulan ng gobyerno at MWSS ang proyektong ito. Hinukay ang tunnel upang pag-aralan ang daloy ng tubig mula Kaliwa River. Dekada 80 naman nang nahinto ang konstruksyon dahil sa matinding kakulangan ng pondo sa bansa. Naging dahilan din ang pagbagsak ng Administrasyong Marcos noong 1986. Natin na lapitan itong napakalaking dam. Ipagluluto sila ng napakasarap na pansit canton. First time nilang matikman sa tanang buhay. O tara. Parang tangat. Ba't may abandonadong puto? Pansit canton lang yan. Pag ganito yung view ay talaga naman sasarap yan kahit anong pagkain. Magpapasuhan na horse ka na lang eh. Mapapaswa na calls ka na lang. Ay nako titay. Mag-video ka ganun. Ito, ang kabandonado ng tangina. Uy, go. Alright, hanggang dito na lang ang ating adventure sa araw na to. Dito sa napakagandang tunnel ng Layban. Hanggang sa muli. Siyempre, salamat sa ating grupo, The Robot. UOD na biyaheng kritiko. Hanggang sa muli. Peace out, brother. Look at me sometimes like all you want to do is run.